Monster. Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, syempre hindi natin palalagpasin na hindi tayo makapagbigay ng mga reaksyon or sabihin nating review sa katatapos na Kalingap Ball. Kauna-unahang Kalingap Ball. Actually, year-end Thanksgiving party ng mga Kalingap ito. And I heard na every year ay gagawin na ito ng Kalingap. So, masasabi ba natin, mga Kalingap, na ang nangyari o katatapos na party ay matagumpay? Well, marami pong factors to be considered para masabi natin na ang isang event ay successful. So, tingnan natin itong Kalingap Ball o itong party ng Kalingap. Well, in terms of attendance, masasabi natin na almost 100%. Siguro mga 95% ay yung attendance. Kasi yung mga hindi lang naman naka-attend, actually, hindi naman yung mga active na Kalingap, di ba? Yung mga friends na lang ng Kalingap, halos ang hindi naka-attend. May mga Kalingap partners pa rin still, na tila nawawala doon. Pero majority naman, especially yung mga active talaga, ay nandun naman, Maybe kasi maraming factors kung bakit maaaring hindi sila nakarating. Actually, nasabi naman yun ni Kuya Val sa kanyang parang panapos na pagsasalita. Unang-unang factor, syempre, alam natin na hindi biro ang traffic papuntang Bicol ngayon. And then, maulang panahon, walang tigil halos ang ulan sa Bicol. And then, si Ka-Business, talagang gustong-gusto nilang pumunta, si Ka-Business and Papa Dins. Kaso lang, alam naman natin pag Saturday ay merong kasi alam naman natin ang religion nila, di ba? INC. At pagka Saturday, may gampanin sila sa church. Alam ko may tungkulin sila na dapat gampanan. And naintindihan naman yun ni Kuya Val at saka ni Kalingap Rab yung sitwasyon ni Ka-Business, Pero pinaparating talaga ni Ka-Business na talagang kung libre lang na siya, why not? So yung mga iba, busy sila sa pinagkakabisayan nila, So, but anyway, kahit naman hindi sila naka-attend, napakasaya, ng event, ng party. Pero sana, mas maganda kung makaka-attend sila. Meron pa naman susunod na taon, di ba? Kung talagang mahal niyo yung Kalingap, talagang dapat pupunta kayo, di ba? Ako, hindi ako nakapunta. Sabi ko na Ma'am Flores, ikaw ba't wala ka doon? Ay, excused ako kasi in medication ako. Dapat talaga kasasama ako doon sa grupo nila Teacher N, tsaka nila Gandang Emmy, nila Kuya Potpop. Kaso, in medication po ako, hindi ako po pwedeng magtagal sa isang lugar kasi yun nga po, in medication ako. At saka, Friday po yung last day sa school namin. Hindi naman po ako pwedeng mag-absent noon kasi yung presentation ng aming department, ako yung namamahala. Kaya hindi po talaga ako pwedeng mag-absent, Pero talagang yung 6 na oras na mahigit na live ni Kuya Bal ay talagang hindi ko binitawan. Tinutukan ko. Plus yung premiere pa ni Kalingap Rab na 3 oras din. Talagang pinanood ko pa rin, But anyway, balik tayo dito sa ating review sa Kalingap Ball. Naging masaya, super saya, hindi lang masaya, kundi super saya ang naganap na party with Sir Alvin of ALM Around. Siya yung host. Talagang walang dull moment. Ang galing niya, 6 na oras yung party, pero hindi ka talaga mabobore, hindi ka aantokin kahit na almost 12 na natapos. Kasi ang galing niyang mag-crack ng mga jokes. Ang galing niya. Pati yung boses niya, parang hindi nagbabago. Parang hindi bumababa yung energy niya. Ang husay niya. So, talagang saludo ako pagdating sa pag-host ni kay Sir Alvin, Yung, lalo na kapag ka nagpapalaro, ang galing, nakakatuwa. Isa yan sa nakapagpasaya, of course, si Sir Alvin, at saka yung mga palaro. Lahat ng palaro nila nakakatuwa. And of course, sino makakalimot doon sa apple eating ng mga
ng mga love teams, 'di ba? Nung birthday ni Pao nung nag paper dance, sabi ko dahil tapos na nga yung paper dance na ipalaro na, ang susunod na magandang ipalaro nga yung apple eating, at nagkatotoo naman yung hula ko na ayan na nga, apple eating. So nakakatuwa. Diyan sa palaro na yan, makikita mo kung sino yung mga love team na wala na talagang ilangan, hindi na sila nahihiya kasi iba na yan, di ba? Sabi nga ni Kuya Val dun sa live niya, wag lang na hindi ka magkamali ng kilos dyan, talagang magkakalips-lips sila. Sabi nga ni Kuya Val, magkakabali ka na ng laway. Pero makikita mo na mga game na game talaga sila. At nakakatuwa, napakasaya. And yan, ang nanalo dyan ay ang Melbrad, di ba? So, yung pagpili ng Star of the Night at saka yung best dress, no? Female and male meron. Ang hindi lang malinaw sa akin kung ano yung difference nung Star of the Night na napagwagian ni Beyonce sa female at ni Jomar sa male. Doon sa best dress, sa female si Julian, sa male naman si Ian. Kasi Star of the Night, parang overall, kumbaga hindi lang sa damit, kundi siguro yung, parang mapapa-second look ka sa kanila. Parang gano'n siguro ng Star of the Night. And wala pong wala pong bias dyan, walang kinikilingan dyan, kasi po, yung lahat po ng awards, hindi pala lahat ng awards, ito nga, itong may kinalaman sa mga parampa, ang nag-judge niyan, syempre, ang expert dyan sa mga Kalinga partners ay ang ALM, no? So, sila po ang nagpumili dyan. And agree naman ako doon sa mga napili nila. Pero actually, wala ka talagang tulak-habigin, no? Kahit yung senior, si ma'am, nakalimutan ko yung name. Kahit nasabihin mong senior siya, ang niya pa rin ang ringal niya pa rin tingnan, no? Sabi ni Kuya Val, kung siya raw ang naging judge, yun daw ang pipiliin niya. So, yung tatlo na yon, yung nominado na yon, yung senior, si ma'am, nakalimutan ko yung name niya, at saka si Beyonce, of course, at saka si Carla. Kahit sinong manalo dyan, okay na okay, no? Magaganda silang lahat. Actually, hindi ito para ma-please lang ang lahat ng mga Kalingap Angels, di ba? Kayo naman din nakikita ninyo na talagang lahat sila, walang itulak-habigin, lahat sila magaganda. Kahit na si Pao na hindi naman nag-gown ang ganda rin yung kanyang red blouse at saka white pants, di ba? Si Eden na napaka-simple na hindi naman nag-gown, makita mo talaga, simplicity is beauty, ang ganda. Karamihan sa mga angels nagpalit no? Nag-gown, tapos siyempre nagpalit sila ng mas komportable kapag sumayaw sila, may special number sila na ang ganda ng special number nila, talaga nakakalibang. And siyempre as usual, ang mga K-boys sa pangunguna ni Rob, may special number, lagi naman na maganda. Di rin nagpatalo ang performance ng mga reactor, ang galing naman nila Teacher N, nila Gandang Amy, tsaka lahat, no? So congratulations. Ano pang nakapagpasaya dyan, yung yung mga raffle, yung mga prizes sa raffle na galing pala lahat yan kay Kuya Val at kay Kalinga Rob. So maraming salamat kay Kuya Val, ang daming napasaya. Alam nyo, nakakatuwa naman na yung mga bigas ay natataong na pupunta doon sa mga carpenters, di ba? At saka yung isang 5,000 na mula doon sa isang sponsor, si Sir Dennis, ay nagparapol siya ng tig-apat na 5,000. Ang isa doon napunta rin sa carpenter, no? Tapos si Edu, isa rin siya doon sa nakakuha sa 5,000. Yung 3,000 ibinigay niya kay Tatay Rogelio Batas na parang binulungan siya ni Kuya Val, no? Na bigyan si Tatay Batas. Pero I'm sure kahit hindi siya binulungan, talagang ibibigay ni Edu yun, Knowing Edu, napaka mapagbigay niyan, di ba? Nga sinabi ko kanina, kahit hindi siya binulungan ni Kuya Val, I'm sure may
may bibigyan siya doon sa kanyang napanalunan ng 5,000. Si Jack nakakatuwa kasi yung kanyang nabunot kasi sila no? Si Jack, yung kanyang electric fan na nakuha niya ay ibinigay niya kay Ate Nelia, ang napaka hands-on na nani ni Rabay, na tuwan-tuwa talaga siya. Buti talaga binigay ni Jack kasi hindi naman nabunot si di ba? Si Ate Nelia, di ba? So, si Rab nabunot siya isang sakong bigas at na lang niya. Parang dinonate niya doon si Ma'am Edna ang pumili kung kanino mapupunta yung napanalo ng bigas ni Kalinga Prab, at ang napili nila yung parang isa sa mga dati nilang beneficiary na umaga pa lang nandun na sa bahay ni Kuya Bal, dun binigay. So napakaganda. Si Jomar, nabunot siya dun sa bigas, hindi na rin sana niya kukunin, kaya lang sabi kunin yung napanalunan, and then sila na mismo mag-aabot kung kanino nila gustong ibigay doon. Just like what happened to Kuya Val, nung nabunot siya, kinuha ni Kuya Val at meron siyang pinagbigyan doon sa likod. So, ayun, nakakatuwa yung mga napili, yung mga nabunot. And tulad nga sinabi ko, natutuwa ako dahil yung mga carpenter talaga ang nakabunot ng bigas at saka yung 5,000. But the big winner is yung kapatid ni Joey the Great, yung grand prize na ilang inches na TV, hindi ko, basta malaki siya. So, ayan, tsaka si Joey the Great, nabunot din siya, di ba? Electric fan naman. And diretso sila umuwi ng Samar. Nakisabay sila kay Sir July Paunin. So, ayan, syempre, ang inaabangan naman lagi pag may big event ang Kalingap ay itong mga magaganda mga Kalingap Angel, di ba? Napansin ko si Angelica, talagang may pagkamahiyain itong batang to. Hindi siya yung tipong mahihain siya kasi bago nag-start yung apple eating, di ba sila yung unang tinanong ni Sir Alvin kung ano meron sa love team ninyo na wala sa ibang love team. Ang ganda nun ng mga yung tanong na yun ni Sir Alvin hindi makasagot si Angelica. Inulit-ulit niya ni Sir Alvin na tanongin siya, hindi siya makasagot. Siguro nahihiya siyang sabihin at meron siyang alam, meron siyang idea, kaya lang ayaw niyang sabihin. Siguro nahihiya siya. Baka sabihin na naman nagbubuhat sila ng sariling bangko. Kaya dinaan na lang si Angelica, dinaan na lang ni Angelica sa ngiti at tawa. But to the rescue, si Coach Ralph, at sinabi niyang ang love team nila ay mayroong good vibes. Natutuwa naman, di ba? Punong-puno ng good vibes ang love team ni Angelica. Yung kila Edpa, hindi ko masyadong naringgan kung ano yung merong sila Sila Edo, talagang patok. Anong meron kayo? Meron kami. Meron kami. Sila Dan Joy, pagtingin. Kila Jomcar, isa't isa. Wow, di ba? And maganda rin yung kila Cedros. Meron permiso ng mga magulang. Saan pa? Kasi sila Melbrad, parang katulad din ng kay Saragel, kasiyahan. Di ba? So, meron pa ba ako nakalimutan? Sa Marward, nakalimutan ko sa Marward. So, maganda talaga kung sa kasiyahan at kasiyahan din lang ang ating sukatan, ay masasabi natin na talagang napaka-successful ng Kalingap event na to, Kalingap Ball. At higit sa lahat, ang daming napasaya ni Kuya Val at saka ni Kalingap Rab. Alam niyo yung mga hindi nabunot, binigyan pa nila ng mga tigitigisang BSM Cafe. Diba? Wala nang uuwing dito luwaan. Masaya talaga. Ang saya. Pagkain, bumabaha din ang pagkain. 5 lechon daw yun at hindi naubos. At totoo naman kasi nung sa lighthouse nung nag-uwian, nakita natin yung isang buong lechon pa rin yata yun di ba? Tsaka meron pang mga 2 putahing ulam. So, ang dami talagang pagkain. Very successful. And dun sa pagdating naman sa exchange gift nila, nakakatawa. Parang typical exchange gift. Mga estudyante ko,
Kasi may mga kalinga partners na after nung party, nagsipag-live. May mga nabanggit sila tungkol dun sa mga nakuha nila. So, ayan, nakakatawa talaga. At kumbaga kahit na 6 na oras, ganun kahaba, hindi ka maiinip. Yung pinaka-highlight ng Kalingap Ball, syempre ang nagagandahang Kalingap Angels. At kasi, binalikan ko yung mga Kalingap Angels kasi parang napansin ko yung batch 1. Parang, di ba sa tinagal-tagal, ngayon lang sila uli na kumpleto. Ayan. So, si Dara Bells, tulad ng dati, lagi namang maganda si Dara Bells kasi Morena Beauty to no? Kaya, masasabi natin talagang pag tinitigan mo mukha niya ang ganda. Nung hindi pa nag-gain ng weight si Dara, talagang pag rumampa siya, talagang, di ba, nakikipagsabayan din siya kay Beyonce. Remember, sa ALM Ball. Ngayon, medyo nag-gain ng weight si Dara, pero still, maganda pa rin. Lahat naman ng mga angels natin, batch 1, batch 2, ay talagang magaganda. Hindi para i-please lang yung mga fans nila, kaya nasasabi natin ito, muli talagang maganda sila. And of course, ganun din ang kanilang mga partner, pare-pareho silang magaganda at magagandang lalaki, magaganda at magagandang lalaki. So, ayan mga kalingap, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Mag-iingat po tayong lahat and God. Hirap ang pagtulong